Hi! Hi! Kumusta? Another week, another topic. So, ano ngayon yung experience na meron ako na pwedeng ma-share ko sa inyo? Uy, don't forget ha, pa-subscribe and pa-like syempre ng aking account. So, yung pwede nating ma-share ngayon is, bakit tayo nasasaktan kapag tayo ay nagmamahal? Well, that's very true. And syempre, kapag nagmamahal tayo and nasaktan tayo, pag hindi naman talaga tayo para sa isa't isa, hindi kasi maganda na ipagpilitan pa natin ang sarili natin sa tao, sa lalaki o sa babae man na hindi naman talaga tayo gusto, 'di ba? Uy, normal 'yan na meron tayong mga kakilala, may nakikilala tayo, may minamahal tayo, tapos hindi naman talaga nagkakatuluyan. Oo, kasi bakit ko 'to siya na-share? So, sabi ko nga sa inyo, based from my experience, ang aking laging sinasabi. So, galing ako syempre sa tinatawag na 11 years. Meron akong karelasyon na 11 years. 11 years, grabe. O, ilang taon na ako ngayon. Meron naman akong almost 1 year na naging karelasyon. And masasabi ko sa inyo na sobra. Ang saya, 'di ba, kapag ka nai-inlove tayo. Pero ang sakit naman kapag ka nagkakasawaan kayo, nagbabago siya, naghahanap siya ng iba, until such time na separate na tayo sa bawat isa, 'di ba? Ang sakit ng gano'n. Okay? Um, naniniwala din ako, ito pa ha, naniniwala din ako syempre na um, isa sa factor kung bakit tayo nagkakagusto at bakit umiibig tayo syempre sa isang lalaki man o sa isang babae man, uy sa akin na syempre lalaki na gustuhan ko. Nagustuhan ko. Isa sa factors dun, of course, is that the physical appearance. Sabi nila, hindi daw factor yung tinatawag na physical appearance. Well, para sa akin, hindi ako agree. Why? It's because, para sa akin, ang taong yan, gwapong-gwapo. Kasi physically, yun yung pinakagusto ko sa kanya. Until such time na nakilala ko na masipag pala siya, religious, mapagmahal sa pamilya, palakaibigan, maganda mag-handle ng relasyon, ganon. Pero sa paningin mo, physical appearance din, hindi siya maganda o hindi siya gwapo. But still, nagkagusto ako doon kasi yung pinaka-first talaga na nakita ko sa kanya is that yung physical appearance. Sabi natin, gwapo yan sa paningin ko, pero sa paningin ninyo, pangit siya. Pero still, kinoconsider yung tinatawag na physical appearance. So, tulad ko, hindi ako maganda, pero sa paningin ng taong yun, ng lalaki yun na nagmahal sa akin before, maganda din ako. Di ba? Ganun lang yun. So, physical appearance. So, balikan natin, ano ba ang mga dapat nating gawin, of course, para kahit pa paano ma-handle natin yung sarili natin. Kasi, madami akong naririnig ngayon na mga, lalo na yung mga younger generations, kapag ka nasasaktan daw sila, talagang hindi nila na-handle ang kanilang sarili. Well, sana mga anak, aralin ninyo kung paano mag-handle, of course, ng inyong sarili kapag nag-in love tayo. Tandaan na kapag nagmahal, masasaktan tayo kung tunay tayo nagmamahal. Kung hindi tayo syempre nagmamahal, of course, hindi tayo masasaktan. Sa akin, ano ba ang mga ginawa ko? Ah, para maka-move on. Ay, nagpapaganda-paganda ako ha, syempre, kasi nga, busy-busy tayo. Ngayon, papunta ako sa Tiwi Community College, of course, para mag-read ng grades, magtrabaho ng iba pang mga dapat kong matapos para makasapit. Balikan natin, paano ni Miss Quera na-handle ang kanyang sarili pagdating sa tinatawag na pag-move on, kasi nga na-inlove ako, syempre. So, first, of course, naandyan yung prayer at pagsisimba. Oo, na-attach talaga akong sobra. Nandun na ako, lagi lahat naman talaga pinagdarasal ko nung sinagot ko siya, nung nagkaroon kami ng problema, and dumating na sa point na nagkahiwalayan. Of course, yun yung pinaka-importante, magdasal. Prayer, morning, afternoon, and pag-church, yun yung naging routine kong talaga. Okay? Ano pa? Next one is at magpaganda. Kung babae ka, iha, magpaganda ka, hindi ko naman sinasabi na pangit ka. What I mean is that kapag ka um, ang pagpaganda kasi, 'di ba, yung kapag ka natutulog tayo ng tama, medyo nare-refresh tayo. Minsan 'di ba yung pagpapaganda na at least new look na tinatawag, 'di ba? Part ng tinatawag na pagpaganda, syempre, hindi naman yung sobrang gastos. 'Di ba minsan nagpapaputi tayo, 'di ba? Huwag nating hahayahan ang sarili natin na tumaba ng tumaba. Sorry. Hindi ko sinasabi na hindi maganda ang mataba. Pero 'di ba may sinusunod tayo na may magandang katawan tayong sinasabi, 'di ba? Pero ako sa totoo, tumaba na ako ngayon, 'di ba?
Kasi naka-adjust na ako ng super. Kinukwento ko to sa inyo kasi nga, nung mga nakaraan, ganyan ako. Halos pumayat ako ng pumayat. Kung makikita niyo ako, payat na payat ako to the max. 48, ngayon nasa 52 kilos na ako. 'Di ba? Grabing adjustment ko, 'di ba? Bumili tayo ng something new na mga damit para at least new look tayong tinatawag, para fresh tayo. Walang ibang makakapag-solve ng ating problema. Yes, tinatawag natin pagiging broken-hearted, sarili lang natin. Hindi yun, matutulungan tayo ng iba, pero almost 90% of that, tayo lang naman ang nasasaktan. Tayo syempre ang magpapagaan ng ating pakiramdam. Remember na panahon ang mag-heal ng sakit na meron ka. Kasi panahon din yung nakatulong sa'yo kung bakit naging deep in love ka talaga sa taong yan na napili mo. O, diba? O, pangatlo na. Next, sa akin yung naging part ko is that, Korean drama, kahit paano nanonood ako. Pero kapag nanonood kasi tayo niyan, paunti-unti iyak tayo. Hanap tayo ng mga Korean drama na hindi sila nagkakatuluyan pero na-in-love sila. Nakatulong yun sa akin. And ano pa, pinilit ko din yung sarili ko na magtinda kasi aside from nagiging busy ako, nakakalimutan ko kahit paano kasi ano mang ginagawa natin, it always comes from our mind, 'di ba? Ngayon, yung nararamdaman din ng ating puso, of course, galing yan sa isip natin. Kapag ka palagi nating iniisip na ako broken-hearted, ako iniwan niya, nagbago siya, sobrang sakit niyan, lulugmok ka talaga. Pero, it was the time na ginawa ko yung sarili ko na maging busy, nagtinim ako ng mga halaman, yun, yung gulay, yung mga nagtinda pa ako ng prutas, o kumikita na ako, naging busy na ako. Pag uwi ko sa bahay, pagod ako, syempre tulog na ginagawa natin. Pag hindi pa nakatulog, kasi dumarating yung punto kapag broken-hearted tayo, 2 a.m. minsan, nagigising tayo, di ba? O di syempre, naiiyak ka na naman. Ang sunod niya, syempre, is nanonood ako ng mga Korean drama. O nare-relax hanggang sa nakakatulog na ako, di ba? Normal yan, mga ate. Normal yan, bibi, sa ganyang estado ng buhay mo na broken-hearted ka, sinisikap mong makalimutan siya. Okay na? Next, of course, isa sa pinaka, hindi kasi natin kailangan na hindi na magtrabaho. Kapag ka ganyan, you have to work and work para may salary tayo. And kapag ka may sahod tayo, of course, the next of that is, syempre, maaari kang gumala. Kapag gumagala tayo, maaaring naibsan or gumagana ang ating pakiramdam, lalo na kung kasama mo syempre ang mga friends mo. Hindi tayo makakapaggala kung wala tayong pera syempre. Kung kaya naman, kailangan natin syempre ng pera. At para magkapera ka, racket dito, racket doon, at magtrabaho tayo. 'Di ba? So yun yung pinaka-importante. Wag mong hahayaan ang iyong sarili, of course, na malugmok ka sa ganyang sitwasyon na pagiging broken-hearted at di na lang mag-end ang lahat. Minsan nakakalungkot, 'di ba, na bakit yung iba napakaswerte sa buhay, bakit yung iba hindi naman talaga nasaktan pero minahal sila. Hindi natin alam ang pinaka real kwento niyan. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan ng taong 'yan, kung kaya naman na nakikita natin akala mo perfect na siya. Isipin natin na we are unique. Iba-iba tayong tao. Kung kaya naman anumang problema na meron tayo, of course, lalong-lalo na sa love, sa pag-ibig, walang iba makaka-solve niyan kundi tayo lamang. Na-experience din yan ng iba, kasabi natin unique na tinatawag, na-handle nila yan, kaya nila. So ikaw, since ikaw yan, ako to, si Miss Guerra, of course, it is a situation na ako ito. So, style ko din kung paano ako makaka-recover, para mag-move on na tinatawag, para kahit papaano po unti-unti nakalimutan ko yung ano ba ang pagmamahal na meron ako before. So, ngayon syempre okay na ako ganun. 'Di ba? Yun lang naman ang pinaka-importante. Do not allow yourself na malugmok ka sa ganyang sakit na meron ka sa buhay mo. Normal lang 'yan, normal lang 'yan. Umiyak ka kung kailangan mong umiyak. Uy, kung ikaw naman ay lalaki, that's normal po. Tandaan mo na kahit lalaki ka, nasabi kahit ikaw daw dapat ang gumawa ng para magkabalikan kayo. Mag-try ka na lang ng mga once, twice. Pag hindi na talaga, huwag ka na mag-effort kasi na-feel ko din yan noon na may nag-effort para sa akin, tapos hindi ko talaga siya gusto. Kahit pa paano, ini-entertain ko naman siya kasi mas respeto na tinatawag, pero hindi ko talaga siya gusto. So pagka ganyan mga twice or 3 times ka na nag-effort na hindi naman,
tinanong mo siya, wala namang sagot, try to calm yourself. Relax ka muna. Baka hindi siya yung para sa'yo, diba? So, next is that you have to move on. Okay, sir? And madam? So, sana nakatulong ako ngayon sa konting chika ko, of course, sa aking buhay. Uy, sa uli-uli, ngayon, di ba, syempre, naka-move on tayo. Silver pala tayo for today, of course. Ganun kasi ako, di ba? So, silver tayo for today. Di ba, kita mo, kapag naka-move on tayo, tumataba tayong konti. Grabe, 54 kilos daw. Kailangan ko nang magpapayat, pero ang hirap-hirap naman. Anyway, nasagot ko yung katanungan mo. Paano ba mag-move on, of course? Paano ba i-chill? Paano ba relax ang sarili kapag nasa oras ka ng painful situation? Kaya mo yan. Bye, and thank you.